네, 안녕하세요, 여러분. 힘니한국어입니다. Itutuloy po natin ang ating Korean class in Tagalog, ang Chapter 2, Part 1. Ang ating pong pag-aaralan ay 일상생활. 일상생활, ang ibig sabihin po niyan ay yung pang-araw-araw nating gawain. 일상생활. 일상생활. So, ang pag-aaralan nating grammar points, ayo, oyo form, tapos yung kada. Yung ating mga vocabulary ay tungkol sa mga activities or mga gawain, mga action po yan. Tapos yung mga iba't ibang mga lugar. Yan, Changsu, lugar. Yan. So, ang gagawin natin ay papakinggan muna natin yung pag-uusap ng dalawang tao. So, ano ang ginagawa ng dalawang tao? 두 사람은 무엇을 해요? Number 2, saan kayo pupunta ngayon? 여러분은 오늘 어디에 가요? Pakinggan natin ang kanilang usapan. 제2과 일상생활 대화 1. 수진 씨는 뭐 해요? 운동해요. 마크 씨는 뭐 해요? 저는 공부해요. Okay, isa pa po. Pakinggan mo po natin. 일상생활 대화 1. 수진 씨는 뭐 해요? 운동해요. 마크 씨는 뭐 해요? 저는 공부해요. Okay, sa usapan ni Mark at ni Sujin, ang sabi ni Mark kay Sujin, Sujin 씨는 뭐 해요? Sujin, ano po ang ginagawa ninyo? Sabi naman ni Sujin, 운동해요. Nag-eehersisyo po ako. Maki 씨는 뭐 해요? Kayo po, Mark, ano po ang ginagawa ninyo? Sabi naman ni Mark, 저는 공부해요. Nag-aaral po ako. So, muheyo is hada. Ano po ang ibig sabihin yan ay gawa, gawain. And then, undong heyo is exercise. And kungbuhada is nag-aaral, kungbuheyo. Okay, tingnan natin ang ilang mga vocabulary o mga bokabularyo at expression na may kinalaman sa gawain or activities or aktibidades. So, ito meron tayo ditong 6 na halimbawa. Okay, yung word na hada ibig sabihin po niyan ay gawin. Gawin, to do something, gawin. And then, magtrabaho ay ilhada. Ilhada, magtrabaho. Next one, kungbuhada. Mag-aral ay kungbuhada. Or kungbuhada. Pero usually ang pronunciation niya ay mas dikit sa tunog ng letter K. Kungbuhada. And then next one, mag-ehersisyo or mag-workout, mag-exercise. So, undonghada. At yan, tumawag, halimbawa tatawag ka sa telepono ay 전화하다, tumawag. And last one ay mag-usap. Mag-usap or magsalita, pwede din. Yan po ay 이야기하다. Okay, gawin, hada, magtrabaho, ilhada. Mag-aral, kungbuhada. Mag-ehersisyo, undonghada. Tumawag, 전화하다. Mag-usap ay 이야기하다. So, yan po yung ating ilang mga activities or gawain. Ngayon po ay pag-aaralan natin
ang unang bahagi ng ating grammar pattern. Itong pattern na to, tinatawag siyang verb plus ayo, oyo form. Pwede din natin itong ikabit sa ating adjective. So, ulitin natin. Ano po ba ang ibig sabihin ng verb? Ang ibig sabihin ng verb, ito po yung sa Tagalog ay pandiwa. Or ito yung ginagawa nating mga action or mga gawain. Nagpapahiwatig ito ng mga paggawa, mga gawain natin. Merong action. Okay, yung naman pong adjective, yun naman po yung pang-uri o yun po yung naglalarawan sa isang tao, isang bagay at isang hayop. Ang halimbawa ng adjective ay maganda, o kaya naman cute, o kaya naman ay matangkad, o kaya naman ay maputi. So, yun yung mga halimbawa ng adjective. Mga salitang naglalarawan or nagde-describe sa halimbawa sa tao or sa bagay or sa hayop. So, pwede nating ikabit si ayo, oyo form kay verb at saka kay adjective. Pero ngayon ang focus natin ay sa verb muna tayo. Sa mga gawain muna natin siya gagamitin. So, paano ba natin ikakabit yan sa ating mga verb? O, tinatawag natin yan, kumbaga magko-conjugate na tayo. So, si ayo, oyo form ay sentence ending yan. Ang uri ng speech nito ay informal, polite. Okay, informal settings, ibig sabihin, kadalasan natin itong maririnig si ayo, oyo form sa pang-araw-araw na activities or gawain natin. Hindi siya naka-formal settings. Pero, siya ay naka-polite manner po. Ibig sabihin, kapag ginamit natin itong salita na to, ay meron tayong pagpapakita ng respeto or paggalang. Yan. So, maaari nating gamitin itong ayo-oyo form sa pangungusap na pasalaysay. Ulitin natin, ang pasalaysay, yan po yung tinatawag na declarative. Declarative sentence sa English. Or ang pangungusap mo pag nagtatapos sa period. Pwede din natin siyang gamitin sa salita kung ito, sa pangungusap, kung ito ay patanong. Okay, ibig sabihin, ang ating ilalagay na mark dyan ay question mark. So, kapag declarative or pasalaysay lang siya, katapos sa period, pwede nating gamitin. And also, kapag patanong, pwede din natin siyang gamitin. So, ibig sabihin, ang ending ng ating pangungusap, kung ito man ay pasalaysay, or nagtatapos sa period, or patanong, nagtatapos sa question mark, parehas natin siyang gagamitin. Ang magiging kaibahan lang, di ba napag-aralan po natin ng nakaraan, na kapag patanong, itataas natin yung tono niya. Kapag sasagutin mo na yung tanong niya or hindi pasalaysay lang, so kumbaga medyo nagfo-fall na yung intonation mo. Parang pababa na siya, pababa na going flat na siya. So ganun yung period, ito naman ang question mark. Okay po? So isa-isahin natin yung paraan, paano natin ikakabit ito sa iba't ibang mga verb, depende kung saan sila nagtatapos. Okay, so ito yung tatandaan po natin kapag nagka-conjugate tayo ng ayo-oyo form. Ang unang step kapag tayo ay nagka-conjugate, tinatanggal natin itong word na da. Kapag tinanggal natin yung da, ang matitira sa atin ito, tinatawag natin itong stem verb. Okay, so matitira yung stem natin, pu, which is pu. Ang ibig sabihin kasi nito is to see, makita, or makita, manood. Yan po yung kahulugan niyan. So, kuhain natin yung stem niya. Okay, ang ating rule, tatandaan natin yung dalawang rule na to. Kapag ang ating huling vowel ay vowel a, o kaya naman po ay vowel u, so kapag nakita natin ito, either ito or ito, ang ikakabit natin sa kanya, ayo. Ayo po, hindi oyo. Ayo.
Basta ang huling vowel niya ay a or u, ayo. So, halimbawa, dito tinanggal natin yung da. Ang huling vowel niya ay u. Okay? U. So, ibig sabihin, ayo ang ikakabit natin. Okay, meron tayong rule din dyan. Kapag u, ang kukuhain natin sa ayo, kuhain lang natin itong part na to. Tanggalin na natin yung bilog. So, parang ganito siya. U plus ayo na walang bilog, wala si iyeng. Pagdidikitin po kasi natin yan. Parang pag pinagsama natin yan, magiging ganito siya. Plus ayo. Yan. Magiging wayo. Okay, so pu plus ayo, pagdikitin natin, magiging ganito yung resulta niya. Okay, halimbawa, pu, kuhain natin yung ayo, hindi kasama yung bilog, dikit natin siya dito sa gilid. Yan. So, si puta magiging payo. Okay, pwede na natin tong gamitin sa ating pangungusap. Ibig sabihin yan, makita or manood o kaya naman ay tingnan. Yan ang kahulugan niya. Payo. Payo. Okay, next naman, yung word na uda. Ibig sabihin nito ay tukam. Punta or yan, punta. Punta ka dito, parang gano'n. So, tanggalin natin yung da, matitira sa atin yung ating stem na u. Ito po ay nagtatapos din sa u, kaya ayo kakabit natin. So, kapag u, kabit natin yung ayo, wala yung bilog, kagaya po dito. So, u plus ayo magiging u, ayo. Wayo. U plus ayo, yan, magiging wayo. Wayo. Uda, wayo. Uda, wayo. Okay, so tandaan po natin yan ha. Ang isang rule, kapag a or u ang huling vowel, pagtapos natin tanggalin yung salitang da, ang ikakabit natin ayo. Okay, kapag u, kuhain natin yung ayo na to, wala itong bilog na to. So, ganito siya. Magiging ganito ang kanyang resulta. Okay, next tayo. Yan, dito naman, kanina 'di ba si u. Ngayon naman a naman. Okay, kapag a ang huling vowel natin, ayo din ang ikakabit natin. Pero kapag dito sa ating salita ay a, ang kukuhain natin sa ayo, yo lang, yo. Hindi na natin kukuhain ito dahil parehas naman silang a. Okay, parang magdidikit na lang sila. So, yo lang kukuhain natin. Kanina kay u, ang kinuha natin ay itong ayo, wala itong bilog. Ito naman kay a, ang kukuhain natin, yo lang. So, halimbawa, a plus yo. Kada, ang ibig sabihin nito ay to go. Okay, punta sa lugar, papunta sa isang direction, papalayo sa'yo, di ba? Going. Kada, ka, tanggalin natin yung da, ka. And then, ikabit natin si you. Yan, kaya naging kayo. Kayo. Papunta sa, or punta sa, yan. So, ka plus yo, kayo. Next one, chada. To sleep. Yan, matulog. Chada. Chada. Kuhain natin cha. Tapos, ikabit lang natin ay you. Cha, you. Chayo. So, pareha sila ba? Kada, kayo. Chada, chayo. Okay, ulitin natin. Kapag nagtatapos sa vowel u, kuhain natin itong ayo, hindi kasama yung bilog. Pag nagtatapos sa vowel a, kukuhain natin itong yo lang. Okay, next one. Ngayon, ito naman, ayo pa rin ang ikakabit natin. So, dito, ang kanyang huling vowel,
U or A, pero ang kanyang huling letra ay may patsim or consonant. So, ganito explain natin. Diba yung word na anta, ang ibig sabihin nito ay upo. So, anta, tanggalin natin yung ta, matitira yung an. Ito. Ang kanyang huling letra ay ito, patsim ang huling letra. Pero ang huling vowel ay a. A. Yan. So, kaya ayo ang ikakabit natin. Pero since meron siyang patsim, kukuhain nating buo si ayo. Yan. So, pupunta na siya sa second and third syllable. Kaya ganito ang kalalabasan niya. Anjayo. Kaya ang basa na dyan ngayon ay anjayo. 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 Upo. Anjayo. Okay? Ang huling vowel, a or u, pero meron siyang patsim, meron siyang consonant, kuhain natin buo lahat. Next one, patta. To receive, tanggap. Patta, pat. Huling vowel, a, pero merong patsim. Kuhain nating buo. So, magiging padayo. Padayo. Tanggapin or tumanggap. Padayo. Padayo. Anjayo, padayo. Okay? Yan. So, ganyan yung unang rule natin. Basta, ang huling vowel ay a or u, ayo po ang ikakabit natin. Okay. So, kailan natin ikakabit si oyo? Ikakabit natin si oyo kapag ang huling vowel mo ay hindi a or hindi u. Okay, so tatandaan lang ninyo basta a or u, ayo. Pag hindi a, hindi u, oyo ang ikakabit natin. Okay, so the rest ng vowel except a and u, oyo na ang ikakabit natin. So, halimbawa dito, ang kanyang huling vowel ay e, o, yo. Ang kakabit natin ay oyo. Pero this time, kapag ito yung mga huling vowel niya, yo lang ang kukuhain natin. Kagaya kanina kay kayo, di ba? Ka plus yo. Dahil ang kanyang huling vowel ay a. So, a plus yo. Dito naman, huling vowel niya ay e, o, at yo. Ang kukuhain natin sa oyo ay yo lang. So, puneda. Ipadala. Puneta, tanggalin yung da, pune. Ang kanyang huling vowel ay e. Kaya kuhain lang natin ayo. So, magiging puneyo. Puneyo. Okay, next naman ay kyoda, buksan. To turn on something. Kyoda, tanggalin ng da, matitira ay kyo plus yo. Dahil ito ay yo plus yo. Kyoyo. 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 Ito naman ay puneyo. Kyoyo. Kyoyo. Puneyo. Okay, so kapag hindi a, hindi u, ibig sabihin the rest ng vowel except to, oyo ang ikakabit natin. Pero pag ito ang nakita natin, yo lang ang kukuhain natin. Okay, next one. Ito, kapag naman ang kanyang huling vowel ay u, ang kukuhain natin kay oyo ay oyo na walang bilog. Kagaya po kanina. Ang binuo natin wayo, ito naman woyo. So, magiging ganito yan. U plus oyo. Yan. Pagdidikitin natin sila. U plus oyo. Naging woyo siya. Okay, halimbawa, yung word na peyuda is matuto. Peyuda. Pe-u. Okay. Kuhain natin oyo.
Yan. Kaya magiging 배워요. 배워요. 배우다, matuto. 배워요. 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 Okay, next one, yung word na 주다. Ibig sabihin yan ay give or bigay. Magbigay. 주다. 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 Tapos, ikabit natin ay oyo. So, magiging choyo. Choyo. So, kumbaga ganito siya. choyo. 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 배우다, 배워요, 주다, choyo. Okay, so dito naman tayo. Kapag ang ating huling vowel naman ay E, kukuhain natin si oyo. Yan, oyo. E plus oyo. Pag pinagdikit natin sila, kumbaga ang magiging resulta niya ay yoyo. Yoyo. Okay, tingnan natin ang halimbawa. Halimbawa ng word na masida, ibig sabihin ay inom. To drink, inom, masida. Tanggalin natin si da, ma, shi. Tapos, ikabit natin si oyo. So, si ip at oyo, pag pinagkabit natin, magiging yoyo daw siya. Magiging ganito, yoyo. So, ang magiging final result niya ay 마셔요. Yan, 마셔요. So, E plus oyo magiging yoyo. Kaya, 마셔요. 마셔요. 마시다, 마셔요. Inom, uminom. Kaya lambawa, inom ng tubig. 물 마셔요. Okay? Yan. Ito naman din, kagaya kanina kay Ayo, ang huling vowel niya ay hindi A, hindi O, pero meron siyang patchim. Okay? Meron siyang consonant. So, kukuhain natin buo lahat. Buo lahat. Basta meron siyang patchim, kay Ayo, kakabit nyo buong Ayo, may bilog. Ito din, kay Oyo, buo din siya. So, ipta, ibig sabihin nito ay to wear or suot. Halimbawa, suot ng damit. Ipta. Ipta. So, kukuhain natin yung stem niya, ip. Dahil meron siyang patchim, kuhain natin buo si oyo. So, pagsamahin natin siya, magiging iboyo. 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 Ipta, iboyo. Next one, mokta, kumain or kain. Mok plus oyo, magiging, pagkukombine natin siya, mogoyo. 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 Yan. At ang huling rule natin, para kay Hada. So, madali lang kay Hada. Si Hada, ang kanyang rule, pagtanggal natin ng da kay Hada, ikakabit natin dyan ay actually yo. Pero, wag na natin siya masyadong, kahit wag na natin i-memorize yung kanyang pinaka, kumbaga paraan paano siya magiging resulta niya ay heyo. Basta, automatic, kapag Hada, kay Ayo Oyo form, magiging heyo siya. Basta ang ending niya ay Hada, magiging heyo. Kagaya ng, halimbawa, yung word na Hada, magiging heyo siya. Yung salitang kungbuhada, magiging kungbuheyo. Basta lahat ng verb na nagtatapos sa hada, magiging heyo siya. Kungbuhada, kungbuheyo. Hada, heyo. Okay. Subukan po natin i-conjugate ang mga sumusunod na mga verb. Yung ating word na kain, mokta. Mokta. Tatanggalin natin da, matitira ay mok. Mok. So, dahil ito ay nagtatapos sa o, ang ikakabit natin ay oyo. At meron siyang patchim, kuhain natin ang buo si oyo. Kaya magiging mokta, magiging mogoyo. Mogoyo. Mag-toothbrush. Mag-toothbrush.
So, dapat mag-toothbrush. Mag-toothbrush. I를 닦다. I를 딱. Dahil ito ay merong patsim at ito ay nagtatapos sa a, kapag a at u, ang ikakabit natin ay ayo. So, ang ikakabit natin dyan ay buong ayo. So, i를 닦아요. I를 닦아요. Magsipilyo ng ngipin, mag-toothbrush. Next naman, hilamos, maghilamos, sesuhada. Sesuhada. So, ano ang rule natin kapag nagtatapos sa hada? So, automatic si hada magiging heyo. Heyo siya. So, sesuhada magiging sesuheyo. Sesuheyo. Maghugas ng pinggan or ng plato. 설거지 하다. 설거지 하다 magiging heyo. So, 설거지 heyo. Na-skip natin yung isa. So, same lang din kay 샤워하다, maligo, mag-shower. 샤워해요. 샤워해요. Then, maglaba. 빨래를, so, hada uli, magiging heyo. Yan. So, conjugated na siya kay ayo-oyo form. Pwede na natin yan gamitin sa ating pangungusap. 먹어요, 이를 닦아요, 세수해요, 샤워해요, 설거지해요, 빨래를 해요. Tingnan natin ng ilang sample ng mga pangungusap dito. Ito, sanya. 지금 뭐 해요? 지금, ngayon. 뭐, ano, heyo, ginagawa. So, 지금 뭐 해요? Sabi naman niya, 일해요. Ako ay nagtatrabaho. 일해요. 지금 뭐 해요? 일해요. Ano ang ginagawa mo ngayon? Ako ay nagtatrabaho. Heyo, yan. Pareha sila ng ano, 'di ba? Yung ending niya ayo-oyo form, pwede siyang gamitin sa question or patanong at ang sagot niya same lang ng ending, ayo-oyo form. 일해요. Number 2, 유키 씨는 전화해요. 유키 씨는 전화해요. Si Yuki daw ay tumatawag. 유키 씨는 전화해요. Okay. 전화해요 is 전화하다, 전화해요 tumatawag, tawag. 지엔 씨는 si 지엔 daw ay 이야기해요. 이야기하다, 이야기해요. Nakikipag-usap or nagsasalita. 지엔 씨는 이야기해요. Yan. Subukan natin sagutan ng mga sumusunod. Tingnan ang mga sumusunod na larawan at kompletuhin ng pag-uusap. 다음 그림을 보고 대화를 완성하세요. 타완 씨는 뭐 해요? Ano daw ang ginagawa ni Tawan? Sabi niya, 일해요. Nagtatrabaho. 일해요. Okay, number 2, Laura 씨는 뭐 해요? Ano daw ginagawa ni Laura? Siya ay nag-ehersisyo. Ang ating salita dyan ay 운동하다. Exercise. So, paano natin i-conjugate si 운동하다? Natatandaan nyo kapag hada? Okay, ang ating sagot dyan ay okay, tama. 운동해요. 운동해요. Okay, 치엔 씨는 뭐 해요? Ano ang ginagawa ni Chien? 전화하다, tumatawag. 전화하다. Paano natin i-conjugate si 전화하다? 전화하다. 전화
전화해요. Okay. 전화해요. 전화해요. Okay, number 4. Yuki 씨는 뭐 해요? Ano daw ginagawa ni Yuki? 이야기하다. 이야기하다. Okay, hada pa rin siya nagtatapos, kaya 이야기하다 magiging 이야기해요. Yuki 씨는 뭐 해요? Anong ginagawa ni Yuki? 이야기해요. Nakikipag-usap. So, 감사합니다, 여러분.